Hi guys! Welcome back para sa vlog natin ngayon. Pag-usapan natin kung nakamagkano ba kami nung nakaraang Hong Kong trip namin at iba pang tips and tricks para mas mapadali, maging suave ang Hong Kong trip nyo with family. Unahin natin sa airfare. Nag-book kami via Cebu Pacific. 25,106.27 ang nagastos namin dito. Good for 3 na yan. Round trip, pati yung seats namin, round trip din. Baggage, round trip din. Papunta, isang 20 kilos. Pabalik naman, isang 20 kilos at isang 32 kilos. Sa hotel naman, pinili namin yung hotel namin nung nakaraang Hong Kong trip namin, Travelodge Kowloon, 15,428. Pero, naka-sale ito. Nakatipid kami ng nasa 5,000. Nasa 5,000 pesos yung natipid namin kasi yung original price talaga niya, 20,655.9. Nung time na to na nag-book kami sa Klook ay meron pong promo. Nung promo nung time na yon, kapag ka ginamitan mo siya ng Metrobank, kapag ka magbubook ka, ayun, makaka-discount ka. Ginamit namin yung Metrobank credit card namin at ayun, nakatipid kami, 5,000 something yung natipid namin. Travelodge Kowloon Hotel, okay siya. Maganda yung location, madaling makita, may mga malapit na MRT stations, tsaka yung bus stop, sobrang lapit lang. Sa baba namin, meron kaming katabing maliit na 7-Eleven. Paglabas mo naman, napakarami na. Meron kang Best Mart 360, Welcome, DS Groceries, yung mga bilihan ng mga murang chocolates, marami na doon. Nung unang stay namin sa kanila, wala talaga kaming masabi. Pero nitong pangalawa, okay na lahat eh. Yung staff lang talaga ang medyo, pero ayun naman, pwede naman na wag nyo na lang pansinin. Wag nyo hayaan na masira yung araw nyo dahil sa mga ganong klaseng tao. Kung napanood nyo yung vlog namin, last day na namin yun, mag-check out kami. Doon siya nangyari. Tung time na yun sa vlog, nakapag-usap kami ni Bri, na-share ko rin sa inyo, nasabi namin, di ba, magli-live na lang kami ng review. Ayun, medyo nainis kami ng konting-konti lang naman, pero hayaan na, ano na lang natin, pabayaan na lang natin siya. Next naman natin na binayaran pagdating na sa airport. Nagbayad tayo ng travel tax 4,050. Meron pala ako nakita na nag-comment, bakit daw hindi ko sinasabay sa pagbubook or bakit hindi na lang ako magbayad online ng ating travel tax. Wait lang, may dumadaan na motor, maingay. Okay, na-try na namin yun dati. Meron siyang additional eh. Nasa 100 pesos. Tama ba di yung pagkakaalala ko? Nasa 100 pesos, pero siyang processing fee. Sayang din naman yun. Eh, since pupunta ka naman din talaga sa airport, diba? Tsaka yung pila, hindi naman mahaba. Alam nyo mga yung counter, kung saan babayaran nyo yung travel tax, marami siya. Hindi lang siya yung dito sa counter A and B, counter C, marami po. Lakad lang po kayo. Yun lang naman yung dahilan namin. Dahil lang sa 100 pesos. Pocket money naman tayo. Ang dala namin, nabanggit ko rin sa inyo, 1,000 USD. Halos maubos namin itong 1,000 USD na baon namin kasi as much as possible, talagang iniwasan namin, pinigilan namin na gumamit ng credit cards. Though gumamit pa rin naman kami. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito pa yung mga nabook namin via Klook. Una, di ba yung hotel na banggit ko kanina? Pangalawa naman ay SIM card. Yung SIM card namin for 7 days, HK and Macau yung napili namin mga sis. 491.8 namin siya nakuha. Discounted na yan kasi ginamit namin yung aking promo code, Karen si Klook. Isa pang binook namin yung Crystal Cabin sa Ngongping. Round trip na to mga sis. For 3 tao, 2 adult, 1 child. Ang total na binayaran namin, 6,339. Discounted na rin yung 6,339 ha, dahil pa rin sa Klook code na to, Currency Klook. Isang napakahalagang tip kapag po kayo ay mag-Ngongping 360, yung cable car nila, mga mag-book na kayo ng ticket ahead of time para makaiwas kayo sa haba ng pila. Kung napanood nyo yung video, di ba, ang haba talaga ng pila. Plus, nagastos natin yung mga kinaskas namin sa credit card nung nandoon na kami sa Hong Kong. Una, yung napakamahal na jerky. Napakamahal ng jerky. 5,226.05 yung aming nagastos doon. Next, kumain kami sa food court. Yung jerky pati yung food court, ito nasa Macau pala tayo nito. Sa food court, kumain kami nila Kuya Edgar. Nakaano kami, 1,941.11 sa Venetian food court.
Meron pa akong kinaskas na isa yung Kate Spade, pero wag na lang nating isama yun dito kasi yun talagang alam mo yung luho na lang siya. At alam nyo ba mga sis, first time ko bumili ng ganong kamahal. Para sa iba hindi naman yung sobrang mahal, pero para sa akin sobrang mahal na nun. Nung after na naming maswipe, ayan nakalabas na kami sa store ng Kate Spade. Para ba ako natulala? Kasi parang convert na naman ang convert yung isip ko. Sabi ko, grabe, ganun pala yung halaga ng 2 bags na nabili ko na yun. Anyway, minsan lang naman. Yung sa Macau, di ba, nagbayad kami kay Kuya Edgar ng 500 HKD. Hindi ko na siya nilagay dito kasi lahat naman ng ginastos namin, nakuha ko naman lahat yon sa aming pocket money. So, ayun, hindi ko na talaga siya nilagay dito. Mga sis, yung Macau vlog natin, kumuha kami ng tour guide, pero doon lang sa sa vlog na yon, kahit hindi na kayo kumuha ng tour guide. Dahil binanggit ko naman doon ano yung sasakyan nyo, kung saan kayo sasakay. Ang pinakababayaran nyo lang talaga, yung pamasahe papunta dun sa unang stop, yung unang pinuntahan namin sa Senado Square, yun lang po ang babayaran nyo. Kahit na hindi na kayo magpapalit ng MOP dahil tumatanggap naman sila ng HKD. Kung magbabas po kayo galing doon sa port, di ba? Paglabas nyo sa port, magbabas kayo doon hanggang doon sa may Senado Square, maghanda na po kayo ng 6 HKD. Tandaan nyo po, dapat barya yan kasi wala pong suklian doon. Nakita nyo naman, di ba, parang alkansya siya. I-shoot nyo lang doon yung pamasahe nyo. May mga nakita rin ako sa comments, tinatanong nila, pwede ba dyan yung credit card? Pwede ba dyan yung GoTime? Mga me, I'm sorry. Hindi ko po yan natanong sa aming tour guide. Hindi ko rin, ako personally, hindi ko talaga alam. Pwede nyo pong subukan kapag ka nandun na kayo, pero maghanda pa rin kayo ng 6 HKD just in case hindi siya gumana. Kung magmamakao po kayo at wala naman kayong kasamang bata, lahat naman po ay nasa tamang edad, 18 pataas. Sabi ni Kuya Edgar, mabubusog na kayo sa kakakain sa mga casino. Hindi namin nasubukan yun kasi kasama namin si Kavi. Sabi ko nga kay Bry, subukan nila, mag-aantay lang kami ni Kavi sa labas. Ayaw niya rin naman kaming iwan doon. At ito na. Yun tungkol sa jerky, kung mapapansin nyo sa vlog natin, hindi ako nag-recommend ng kahit na anong bilihan ng pasalubong. Mga mi sa Macau, papuntang Senado Square, diba? Napakaraming free taste doon, napakaraming shops na pwede nyong pagbilhan. According to Kuya Edgar, yung mga shops ng Chinese doon, isa lang naman po ang nagmamay-ari. So kahit saan doon, pwede naman kayong bumili. Bago kayo bumili ng jerky, bago kayo magpakilo, bago nila gupitin yan at ilagay sa plastic, siguraduhin nyo muna na nagkakaintindihan kayong maigi. Yung mga presyo po na nasa, diba, ito yung jerky, nandito may presyo. Yung presyo po na yun ay presyo po ng 1 pound. Less than kalahating kilo po ang 1 pound, diba? 1 kilo equals 2.2 pounds, so less than kalahating kilo. Yung 1 pound, siguraduhin nyo po na sasabihin nyo gusto nyo lang 1 pound. Kasi parang more or less yung isang ganoon ng jerky, 1 pound na yun, more or less. Ang nangyari kasi, nung bumili kami ng jerky namin, sobrang linaw ng sinabi ko. 3 1 pound. 3 1 pound. Sa akin, sa ate ko, kila Marky. Yun yun lang talaga yung nasa isip namin ni Bri. 3 1 pound. Para lang masubukan namin. Tapos mga sis, nung kiluhan na, nung nakita ko na yung presyo, bakit ang mahal ka ako? Grabe, pala convert pa naman ako. Sobra naman ka akong mahal niyan. Hindi, ang sabi ko lang ganito, ganyan. Pero hindi na kami nakipagtalo doon. Binayaran na namin dahil nagupit na siya, nakilo na siya, na plastic na siya, na sealed na siya. In fairness naman kay Kuya Edgar, sabi niya, gusto niyo ba bumalik tayo? Kasi nga, nagkaroon ng misunderstanding Pero ang sabi ko na lang, wag na lang, okay na yun. Hayaan na lang namin siya. Kung bibili kayo ng pasalubong sa Macau, kahit saan dun, mga mima ko, kung mapapansin nyo, halos parehas sila lahat ng presyo. Kung saan nyo magustuhan yung free taste, kung saan sa tingin nyo okay yung customer service nila, mababait sila, ayun, doon kayo bumili. Para sa 5 days, family of 3, ito po yung total na nagastos namin, Hong Kong and Macau.
Itong presyo po na ito, pwede pang lumaki, pwedeng bumaba. Depende po yan sa mga gagawin nyo. Kasi dito sa presyo na to, wala pa kaming Hong Kong Disneyland yan. So, magiging depende po talaga kung ilang days kayo, kung ilang katao po kayo, at kung ano-ano yung mga gusto nyong gawin, gusto nyong kainan, kung saan nyo ba gustong magstay. At mga mi, ito, isang reminder pa ha, sa pagpili po ng hotel, alam ko, napaka-affordable naman talaga sa Chungking Mansion sa kapag stay na kami dyan. Pero ngayon kasi, para bang ang dami kong nakikita sa TikTok lalo ha, na nasa scam sila. Nag-book ng Chungking Mansions, pagdating doon, walang room, wala daw silang reservation, walang booking, tapos yung iba, hinihingian pa sila nung kung ano-anong additional. Pinaka-importante kapag magbubook po kayo ng hotel, kunwari, meron na kayong listahan, ito yung mga ano nyo, yung mga prospects nyo, i-search nyo po muna, baka kasi meron ng reviews tungkol dyan. I-check nyo sa YT, i-check nyo rin po sa TikTok, pati na rin sa FB. Yun lang mga mi, at sa mga nag-iintay po ng next travel natin, nag-aayos kami ngayon, nagkukompleto kami ng requirements pa Shanghai, China. May nag-request niyan, mi, nabasa ko yung comment mo, hindi lang ako agad makapag-reply kasi hindi ko pa alam yung isasagot ko sa'yo, pero ayan, ngayon ito na, nag-aayos na kami ng mga requirements, kaming tatlo ulit, kaming buong pamilya, buong team Castle. Tapos yung meron na kaming schedule para sa Japan visa, 'di ba, bago na. At ang ini-aim natin ngayon, multiple entry, kaya sana mag-grant tayo. Pero unahin na muna natin yung China. Hopefully makapasa, 'di ba? Para makapag-travel tayo doon, makapunta tayo at makapag-vlog tayo doon. Thank you mga mi, salamat po sa lahat ng sumusuporta at nag-aabang ng aming travel vlogs kahit na paminsan-minsan lang at ang tagal pa mag-upload. Pasensya na po kayo ha, busy lang po sa trabaho. Thank you for watching mga mimas ko sa ulitin. Bye! Monday Music